ano lang po yung battery health ng battery nito, yun lang po yung malilipat. Meaning, if 79% po yung battery health nitong battery na to, pag inilipat po itong pyesa na to sa new battery, 79% din yung nililipat. What's up guys? Ngayon po may tanggap po ako isang iPhone 11 this one. So, unfortunately po, papalitan niya po ng baterya as well as papalitan din po ng back. So, well, ano ba yung usual na sinasabi ni WhatsApp sa mga customer niya pag nagpapalit sila ng battery ng mga iPhone XS pataas? No? So, and ano ba yung tinatanong ni WhatsApp whenever na may nagpapapalit po ng box? No? So, I'm sure gusto niyo malaman yan dahil yan po ay dagdag din impormasyon para in case po na mangyari sa'yo na itatanong mo kay WhatsApp yan, magpapagawa kay WhatsApp yan, kahit pa paano po, alam nyo na yung tatanong at alam nyo na yung sasabihin ko. No? So, first things first, battery. No? So, usually po, pag may nagpapalit po sa akin ng battery ng iPhone 11, iPhone XR, kasi yan yung usually pinapalitan nyo. No? I don't know why. No? So, sinasabi ko po palagi sa mga nagpapalit, after masabi ko kung magkano yung presyo is mawawala na po ng battery. So, bakit? Dahil ang battery health po usually nakadikit po dun sa pyesa ng original battery. Meaning, pag pinalitan ko yung battery, hindi nasasama yung battery health. No? So this is the brand new battery. Ito po yung papalit ko sa kanya. So, kung makikita nyo, may part po yan, this one. Yung pinaka-battery flex. No? Yan po yung inililipat. No? So, kung yung old battery, tatanggalin natin, ito na ipapalit natin. So mawawala talaga yung battery. The only way na magkaroon ng battery is ililipat po yung pyesa. So sabi nga sa'yo, ito yung pyesa. This one. Ililipat yung lumang pyesa, yung ganito, sa bagong battery. So lilipat yung battery health. Pero wag ka po, no? So dahil kahit ilipat po natin yung pyesa na yan, yung BMS parts, ang tawagin nila. So, kung ano lang yung battery health nung lumang battery, yun lang din po yung nililipat. So, pretty damn useless. Not unless bago po yung kakabit, which is mahal din po. So, at alam ko sa Mac lang nakakabit sa Apple Store, sa Apple Service Center. So, bakit kailangan pa ipalipat yung battery health kung same battery health lang ng luma yung lilipat? So, pretty damn useless. So, hindi ko na po inililipat yan dahil una-una, additional gastos sa customer. Hindi naman papayag ko na sigiling ko na parang wala namang nangyari. No? So, lugi lang din sila. No? So, at the same time po, sa back case po, sa back cover, this one. So, ano ba yung tinatanong po pag may nagpapalit ng back cover? So, unang tinatanong ko po, sinasabi sa mga nagpapalit na mga nag-i-inquiries, refurbish po ba yung unit o original? Why? Siguro magtatanong ka, is there a difference between refurbish and original? Malaki po, dahil pag original po, yung tatanggalin natin na back case, inaabot po ng 3 oras. 2 oras sa pagkutkot. Kasi kukutkutin niyo po yan eh. Itong back cover na to babasagin, tapos tatanggalin bago maikabit yung bago na glass, no? This one. So it's malaki talaga difference. While pag refurbish po, this one is a refurbish yun. Actually, madali lang tanggalin. So makikita niyo naman kung paano ko tatanggalin. So, magkaiba po yung presyo ng pagtanggal nung back cover ng original unit at refurbished unit. Dahil sinabi natin refurbish, automatic yan, napalitan na yung back case. No? So, at syempre, mas madali, okay lang na mas mababa yung singil. Whereas pag mas mahirap, automatic po yan. Hindi ako, mahihirapan ako eh. At yung risk, kasi pag mahirap tanggalin, mas risky. Kasi nandiyan sa likod yung mga pyesa. No, so yun lang guys. I hope na ipaliwanag ko po kung bakit may mga katanungan pa or merong mga sinasabi pa pag magpapalit ng battery at magpapalit po ng back. No, so yun lang guys, panoorin niyo po, papalitan ko po yung battery at papalitan po natin yung back glass. Pero first things first, ito muna ang back glass ang papalitan natin. No, so panoorin niyo guys.
A few moments later. Yun guys, so tapos na po. No? So napatuyo ko na po kahit pa paano 30 minutes ko pinatuyo ito. Still, nilagyan ko pa rin ng scotch tape para kahit pa paano may reinforce, no? Bukas na lang na umaga tanggalin para hindi bumuka. No? So dahil hindi pa naman talaga tuyo eh. No? So aabutin talaga isang oras yan bago matuyo. And para makauwi na rin si kuya. No? So yun guys, tandaan nyo lang po. No? So every time na magpapalit po kayo ng baterya, ng iPhone XS pataas, automatic po yan pag sa third party repair shop tulad ko, walang battery health, not unless i-offer ng technician na ilipat ito. Ako tawag nila BMS part, so, which is yung may hawak ng battery health. Unfortunately, even if ilipat po yan, kung ano lang po yung battery health ng battery nito, yun lang po yung malilipat. Meaning, if 79% po yung battery health nitong battery na to, pag inilipat po itong piyesa na to sa new battery, 79% din yung nilipat. No? So, the only way na maging 100% yan, lalagyan ng booster or else papalitan ng bago to. Which is, alam ko mahirap manap or mahal if ever na kayang palitan. So, yun guys. So, XS up to 15 Pro Max, automatic yan. Pag third party, walang battery health ng lipat. So, at least may idea na po kayo. Wheels or while sa glass naman, iba talaga yung singilan pag yung iPhone nyo po, iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS, iba po yung singilan ng mga technician pag refurbish yung unit dahil mas madali siyang piklatin. Whereas on the other hand, pag original po yung unit mo, automatic yan, pahirapan, mahirap tanggalin yung glass at automatic. Pag mahirap, mas mataas ang singil. Yun lang guys, kahit paano po, sana po kahit paano, nabigyan ko po kayo ng kalinawan kung kayo po ay magpapalit ng battery, kung kayo po ay magpapalit po ng back glass ng iPhone. Kahit paano, hindi kayo masyadong magtatanong, ay, napanood ko na yan kay WhatsApp Bob, kaya may idea na ako na ganito ang mangyayari at ganito magiging singil. So, yun. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at hopefully po, masundan ko na po yung mga vlog ko para kahit paano bumalik na po yung mga dating fans ni WhatsApp Bob. Yun lang guys, maraming salamat yan.